Parang gusto ko marinig kung anong sagot mo doon. Yeah. Di ba na may video ka na nag-viral, sabi, hindi to obligasyon ng, na obligasyon ng magulang na maganda ng kinabukasan sa anak. Oh. May napansin ako nagsabi, contradict daw yun sa sinasabi mong hindi mo ipapamana yung yaman mo sa magiging anak. Alam mo, kabobohan na lang yun eh. Bakit? Kasi if you think about it well enough, hindi ko papamana sa anak ko yung kayamanan ko. Kapag hindi niya unang natutunan yung disiplina kung paano i-handle yung kayamanan. Bakit? Kasi tignan mo ang generational wealth in general una munang inilalatag ng magulang yung disiplina kung paano mo palalaguin yung kayamanan ng buong angkan. Tapos tsaka ngayon ipapamana sa'yo kapag ka medyo matanda na o kapag patay na yung tao. Pero tignan mo, ang mundo in general, level eh. Bakit? Kasi tignan mo, may mga mahirap, may mga mayayaman. Makikita mo, yung mga mahihirap ngayon, galing minsan, galing dun sa mga mayayamang angkan. Paano nangyaring naghirap? Kasi hindi na ipamana nung mga matatanda yung disiplina para manihuhin yung kayamanan nung mga matatandang gumawa ng kayamanan. Ano nangyayari? Nauubos ngayon ng mga bata yung kayamanan. Bakit? Kasi walang disiplina eh. Ang problema kasi sa mundo, ang pinapasa natin pera. Ang pinapasa natin kayamanan. Puta, ang totoong kayamanan, karunungan ay pinakapangulong bagay sa lahat ng piliin mo ang unawa. Kapag matalino ka, hindi na mahalaga kung may pera ka o wala, magiging mayaman ka. Pag natutunan mo yung disiplina bilang bata, tapos mayaman pa yung magulang mo, puta, napakaswerte mong bata. Yun ang sagot ko rin. Sa mga estudyante, sa tingin mo ba, mahalaga pa ba ang homework or assignment? Importante homework, importante assignment kasi it's for you to get the discipline necessary for you to continually sharpen your mind. Importante ang assignment na yan. Importante na sa lahat ng pagkakataon, ilagay mo ang sarili mo sa isang sistema na parati kang nag-aaral, hindi na mahalaga kahit nasaan ka pa. Ang punto simple, kung sa eskwelahan man yan, mag-aral ka. Wala namang masama kung mag-aral ka. Walang masama kung matuto ka sa eskwelahan. Pero wala ring masama kung matuto ka sa buhay. Ang mahirap kasi sa mga tao, pag wala ng assignment galing sa eskwelahan, puro kabobohan na inaatupag, puro mga bagay na nakakatawa. Tignan mo, pati yung kinabukasan mo, nakakatawa ka rin. Ano masasabi mo sa school system? Effective ba o hindi? Outdated na school system. Outdated ang school system. Kasi if you check the statistics, majority ng mga bata ngayon na nakakatapos ng pinag-aralan, mismatch dun sa trabahong pinapasukan nila eh. Tignan mo, ang daming nag-nursing, di ba? Sobrang daming nag-nursing. Ano nangyayari pagkatapos ng nursing nila? Nakakapag-abroad ba? Yung iba, oo. Pero majority, call center ang bagsak. Bakit nagkaganon? Kasi mismatch nga, hindi muna tinitignan nung sistema, nung pag-aaral ng ang tawag educational system, kung lalapat ba sa sistema natin ngayon yung pinag-aaralan. Tignan mo, katulad na lang ngayon, 'di ba? Marketing in general. If you look at the marketing na itinuturo ng eskwelahan, merong 'di ba? Ano yung mga marketing, yung parts of the marketing? Una, merong print, 'di ba? Tapos merong TV, tapos merong radio, tapos merong billboards, ads, etc. etc. Pero, lapat pa ba sa panahon natin yan? Ang atensyon ng mga tao ngayon nasa social media na. So ngayon, lahat ng mga yon, yung print, yung TV, yung radio, etc. etc. Lahat ng mga yon nasa social media na. Pero hanggang ngayon, yung mga public schools, hindi pa rin nagtuturo ng social media yung iba. Outdated na. Sa tingin mo, anong purpose? Bakit hindi nila tinuturo yung mga yun? Kasi hindi naman nila alam, matatandang tao na yung mga yan eh. Yung mga profesor, matatandang tao na yung mga yan. And I salute them. Sila ang nauna sa sistema. Sila ang nagtuturo ngayon ng mga bagay na natutunan nila sa mahabang panahon na dati gumagana. Pero ngayon, hindi na gumagana. Bakit hindi tinuturo? Kasi outdated na. Minsan, yung mga tagapagturo, hindi rin nila alam na outdated na. Yan ang sagot ko ron. Next question. May idea ako dun eh. Di ba pwede namang may isang taong mag-update eh. Kaya naman eh na mag-implement ng bagong system sa school eh. Pero bakit di nila ini-implement yung updated version na ituro talaga yung way para yumaman tayo? Kasi if you look at it, pag inurirat mo ng gusto,
bahala na kayo, upload nyo to o hindi. Cut nyo na lang tong part na to. Pero pag inurirat mo ng gusto, ang educational system ginawa ng mga tao na mga oligarchy. At ang ibig sabihin nun, yung sistema mismo binuo for slavery. So nagtuturo ng mga bagay na hindi masyadong napapakinabangan in general. Tingnan mo, patulad halimbawa sa algebra, sine, cosine, tangent, para saan yan? Eh yung mismong professor nga, minsan sila mismo hindi nila alam kung para saan yan. Ang problema ng mundo in general, nagtuturo tayo sa eskwelahan ng mga bagay na minsan hindi natin alam kung para saan. Anong application ng mga bagay na natututunan natin na yun. At yung mga ibang professor, alam naman nila kung para saan, na napapakinabangan naman pala yan, ba't hindi sinasabing napapakinabangan yan? Tignan mo sa high school. May mga professor, may mga teacher na nagtuturo sa high school na hindi nga nila sinasabi kung saan na-apply yung algebra na yan eh. Ako personal, nung nag-aral ako, ang daming beses na bumagsak ako ron eh. Bakit? Kasi hindi ko naman alam kung saan nagagamit yung mga putang inang yan eh. Diba? Pero kung sinabi mo sana sa akin na kung mag-i-engineer ako, kailangan kong matutunan yan, sana pinagbuti ko. Pero hindi ko alam eh. Kaya yun, bagsak. Pero pag ka-enroll ka sa school, entrepreneurship, business management. Oo, syempre, kung may magpapaaral rin lang naman sa akin, diba, it's best to have something that you don't need than need something you don't have. Ganun kasimple. Ang konsepto, mas maigi nang meron ka ng bagay na hindi mo kailangan kaysa kailanganin mo, tas wala ka. Ang bottom line, simple. Mas okay nang nandyan yan. Mas okay nang meron kang diploma, mas okay nang meron kang trainings, meron kang seminars, na mga bagay na nakuha mo all throughout time na baka kailanganin mo, o baka hindi. Pero okay na yan dyan. Kasi pala muti. Dapat ba o di dapat ilagay ang religion sa eskwelahan? Mali. Dapat ba o di dapat ituro sa eskwelahan ng religion? Isang bagay ang sigurado ko. Kung walang Diyos, walang kwenta lahat ng bagay. Bakit? Kasi pag kamatay mo, the end, diba? Pero, kung merong Diyos, yan lang yung kaisa-isang bagay na mahalaga. Kasi we only get to live for averaging 60 years. At ang ibig sabihin nun, mamamatay tayo. Pag hindi mo naintindihan kung ano meron sa kabila at hindi mo hinanap kung sino gumawa sa'yo, kung meron man, pagdating mo sa kabilang buhay, patay kang bata ka. Okay, next question. Bakit mas nag-open up ang mga kabataan o mga bata sa mga kaibigan nila rather than in their parents? Kasi yung mga parents hindi nagbibigay ng safe space. Open up ang bata, pagagalitan mo. Ano ngayon na nangyayari? Yung bata, nagdadalawang isip na mag-open up sa magulang nila. Magulang, always, create a safe space para sa mga bata, para sa inyo nag-o-open up. Magulang, ikaw dapat ang unang impluwensya ng anak mo. Bakit? Kasi pag hindi sa'yo nanggagaling ang impluwensya ng anak mo, sa ibang tao kukuha ng impluwensya yan, tapos hindi mo magugustuhan ang resulta. Epektibo pa rin ba ang pamamalo sa pagdidisiplina? Si Solomon na may sabi nun, pinakamatalinong taong ginawa ng Diyos. At ang ibig sabihin, mismong si Solomon ang nagsasabi, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo ito sa kanya ng pamalong pangsaway. Yung pamalo, last option para sa bata. Diba? Pangaralan mo muna ang bata. Diba? Turuan mo muna ang bata. Tapos pag hindi nakikinig, paluin mo. Masakit yun sa'yo bilang magulang. Pero siguradong ililigtas mo yung kaluluwa niya sa katangahan at sa kabobohan ng mundo. Bakit? Kasi minsan hindi naiintindihan ng bata yung pangaral. Pero pag pinalo mo, maiintindihan niya, masakit. Tapos hindi niya nagagawin. At mas masakit ito sa magulang. Pero mas masakit na makita mo yung anak mo na napapariwaran ng landas.